Kahit anong pilit ni Gracia ay hindi niya magawang makatulog. Para kasing sirang plaka na paulit-ulit niyang naririnig sa isip ang sinabi ng kanyang mama. At labis talaga siyang nangangamba na posibleng maging hadlang ito sa kanilang relasyon ni Argon. Kaya naman kanina pa siya pabiling-biling sa kanyang kinahihigaan. Para bang nagnanais din siyang bumangon at lumabas ng kanyang kwarto. Tila ibig niyang hilahin ang kanyang mga paa patungo sa bahay ng kanyang kasintahan upang kausapin ito. Ngunit pinipigilan din niya ang sarili. Nahihiya rin naman kasi siya kay Aling Felicia. Siya kasi itong babae at napakasamang tingnan na siya pa ang pumupunta sa bahay ng lalaki. Isa yung dungi sa karangalan niya bilang nabibilang sa mga anak ni Erla. Pero gusto kong maipapatid sa kanya ang mga sinabi ni Mama. Sa loob-loob niya nang makupo na sa gilid ng kanyang higaan. Gusto kong malaman ang kanyang saloobin tungkol sa bagay na ito. Hindi na rin niya pinigilan ng sarili. May ingat at walang kilati siyang lumabas ng malaking bahay. Nagtungo siya sa kubo ni na Argon at ginambala ito sa pagtulog. Sandali lang niyang tinawag ang pangalan. At agad nang nagbukas ang pintuan. Mabilis na ninawag at niyakap siya ng mahigpit para bang sabik na sabik ito sa kanya na labis naman niyang ikinatutuwa. Mabuti pumarito ka, sabi nito nang kumalas sa pagkakayakap. Hindi ako makatulog dahil ikaw ang nasa isip ko. Hindi rin ako makatulog, Argon. Pagtatapat niya rito. Kaya nga narito ako para makita ka at makausap. Halika, ani itong hinawakan ng kanyang kamay at iginiya sa paglalakad patungo sa may gilid ng bahay ng mga ito. Doon tayo sa ilalim ng punong mangga. May papagroon na pwede nating upuan. Si Inay Argon, tulog na siya at hindi naman siya nagising kanina nang tumawag ka. Mabuti naman, nahihiya kasi ako sa kanya. Wala kang dapat alalahanin kay Inay. Nakakaunawa siya. Nang totoo lagi ka naming pinag-uusapan at ipinapahayag niya ang pagkagusto sa iyo para sa akin. Inalalayan si Ritong maupo sa papag nang makarating na sila roon. Argon, sabi naman niya nang maupo ito sa kanyang tabi. May problema tayo. Tingin ko'y mamumroblema tayo. Bakit? Si Mama, pabuntong hininga niyang sabi. Pakiramdam ko'y hahadlangan niya ang ating relasyon. Bakit mo naman nasabi yan? Napag-usapan namin kanina habang naghahapunan kami ang tungkol sa bagay na ito. At ipinahayag nga niyang tutol siya sa magkaroon kami ng relasyon sa mahihirap na tao. Lalo pa nga kung may masamang reputasyon ng pamilya. Pero hindi naman kami naging masamang tao nila, hindi ba? Oo, pero ang naisip ko, baka titigan niya ng masamang sitwasyon na magitan sa inyo noon sa pamilya ni Frederick. Hindi nakaligtas sa kanya ang pagbagsak ng mga balikat nito. Idagdag pa ang pagiging mahirap niyo, tugtong pa niya. At dahil sa mga bagay na yun ay natatakot ako. Labis na kinakabahan. Nakakapag-alala lang nga. Sabi naman itong bulnatay ang lungkot sa mukha. Ngayon pa lang ay parang nakikinikinit ako na ang kanilang magiging padhadlang sa ating relasyon. Mahal kita, Argon. Sabi niyang yumakap dito. Hindi ko nakuha yung mabuhay na wala ka sa tabi. Ganon din ako, Gracia. Ang yakapan ni na Gracia at Argon ay nauwi sa pagtatalik. Noong una ibig niyang kumawala ng maramdamang humihigpit ang pagkakayakap sa kanya ng lalaki. Nakadama kasi siya ng takot at pangamba, lalo pangat nagsimula na rin itong humalik sa kanya. At dahil wala pa siya ng karanasan sa ganung bagay, pilit niyang itinitikom ang kanyang bibig. Ngunit naghari din ang dila ni Argon sa loob niya yun, para yung naghahaluka at hindi na niya labanan ang nararamdaman. Naipikit na niya ang mga mata at ninamnamang matamis na halik nito. Argon, anas niya nang alisin nito ang labi sa kanyang labi. Bahagya itong lumayo sa kanya at ewan kung bakit para siyang namagneto. Nang iangat ang sariling kamay at automatikong yumakap ang ngayon sa malapad nitong likod. Bago mo yumapo sa batok nito, natila nang wala na siya sa katinoan. Hindi siya tumutol nang maramdaman niyang hinubad nito ang suot niyang damit. Pilit niyang pinagagana ang kanyang utak para pigilin si Argon sa ginagawa nito. Ngunit naghari pa rin sa kanyang puso ang pananabik na maranasan pa ang susunod nitong gagawin. Kaya ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata, mariin kung ano man ang magiging konsekwensya ng mangyayaring ito. Pagkatapos ay hindi niya alam, basta ang alam niya, mahal niya ang lalaki ngayon ay aangkin sa kanya at wala siyang pagsisisihan. Naramdaman na lamang niyang hubad na siya sa salitang hubad nang lumapat ang kanyang katawan sa papag. Naramdaman niya ang lamig na nood sa kanyang kabuuan, ngunit hindi na yun alintana. Ang totoo para siyang nadadarang sa init, na ngayon ay bunga naman ang paglalapat ng kanilang mga banat. Nagdudulot din sa kanya ng kakaibang sensasyon na ngayon lamang niya naramdaman sa buong buhay niya. Impit siyang napatili dahil sa sarap nang maramdaman niyang kinukok ng bibig ni Argon ang munting korona ng kanyang dibdib.
Nagtagal ito doon at nagsimula pa nga itong sanggol na uho sa gatas ng ina na nagdulot pa sa kanya ng nakababaliw na sarap. Ilang sandali pa umibabaw na ito sa kanya. Pinaghiwalay nito ang kanyang mga hita, nanginig ang kanyang kalamnan sa takot sa mga susunod pang magaganap. Ibubukas sana niya ang bibig upang sawayin ito, subalit hindi niya ginagawa dahil muli yung sinibasab nito ng maalab at mapang-angking halik. Nararamdaman niya ang bigat nito, ngunit hindi na niya alintana. Mas nanaig ngayon sa kanyang pakiramdam ang kakaibang sensasyon na masasabi niyang totoong estranghero, na para bang nakapanghihinayang mawaglit sa sandaling iyon. Mahal kita, Gracia. Narinig niya ang anas nito, kasabay ang maingat na pag-ulos. Mahal na mahal kita. Argon, impit niyang pagdaing. Nakaramdam siya ng matinding kirot sa pagitan ng kanyang mga hita. Hindi kalabis ang sabihin na para bang biniyak ang kanyang katawan. Kaya naman hindi niya maiwasang mapaluha at bumuo na sa likod nito ang kanyang mga kuko. Nagkaroon ng pag-aalinlangan si Argon na ipagpatuloy ang ginagawa. Alam niyang hindi nito gustong maramdaman na nasasaktan siya. Kaya niyakap niya ito ng mahigpit at minaglapat mabuti ang kanilang mga katawan. Mahal din kita, Argon, bulong niya rito. At tila iyon ang naging hudyat para dito na ituloy ang ginagawa. Malaya niyang tinanggap ang lalaki. Ramdam niya ang sakit ng unang kanasan, ngunit mas ramdam niya ang pagmamahal nito sa kanya. Kaya naman kahit na wala na ang kanyang kalinisan, ay wala siyang pinagsisisihan. Sabay silang nakarating sa sakdulan. Wala silang imikan pagkatapos habang magkatabi silang nakahiga sa papag at nakatingin sa kalangitan. Ngunit maya-maya pa ay naramdam niyang kumilos si Argon at tumaligilid ng higa paharap sa kanya. Niyakap siya nito at binulungan. Patawad, Gracia, ang sabi. Pero nagawa ko ito dahil mahal kita. Tumagilid siya at tumingin dito. Gumanti siya ng yako. Nakipagtitigan. Mahal din kita kaya ako pumayag sa gusto mo. Tugon niya. Hindi ako nagsisisi, Argon. Bukas, sabi ito. Kailangan natin humarap sa mga magulang. Oo. Pagkatapos ng malaking kahiyang ipinamalas nilang mag-ina sa harap ng maraming tao, ihaharap ngayon sa amin ng papa mo ang lalaking yan at pagtatapat na may relasyon kayo, Gracia. Kalit na pahayag ni Senyora Viviana nang ipabatid ni na Gracia at Argon ang kanilang relasyon ng umagang iyon. Nasa loob sila ng library ng sandaling iyon dahil doon sila inaya ni Senyor Melandro nang humarap sila dito at ipinaalam na may importanteng bagay na sasabihin. Patungo pa lang silang apat sa silid na iyon. Ipinadama na sa kanila ng kanyang mama ang galit. Nagtitimpi lang ito dahil ayaw marinig ng sino mang kasambahay ang sasabihin paukol sa kanila. At ngayon nga pagkapasok pa lang nila ay nagbunga nga na ito. Parang kang ipinahayag ang totoong saloobin. Kaya naman naramdaman niyang napahigpit ang pagkakahawak na Argon sa kanyang kamay. Alam niyang nasasaktan ito sa mga naririnig. Pagamat na hinuha na nilang may ganitong mangyayari, para bang hindi rin nila napaghandaan ang ganitong sitwasyon. Hindi ko siya matatanggap para sa iyo. Tila malakas na kulog na dumagundong sa kabuuan ng silid na iyon ang sinabi pang iyon ng kanyang mama. At hindi kalabisang sabihin na para siyang niyanig sa kinatatayuan. Wari pa man din ay parang narindi siya sa katotohanan iyon. Hindi lang si hampas lupa, kundi nabilad na siya sa malaking kahihiyan na tiyak na dudungi sa ating karangalan, Gracia. Dugtong pa nito. Dinuro pa si Argon. Hindi kita matatanggap na manugang, Argon. Ikinahihiya kita. Huwag kang masyadong magpakagalit, ani Senyor Melandro sasaw. Pagkaway tumingin sa kanilang kanyang nobyo. Ginulat niyo akong dalawa. Papa, maunawaan mo sana ako. Mababa ang tinig na sabi niya habang umiiyak. Mahal ko talaga si Argon kahit alam kong mahirap lang siya. Hindi ko alam kung bakit mo siya minahal, anak. Pahayag pa nitong umiiling. Walang-wala sa isip ko na mangyayari ang bagay na ito. Melandro, anang kanyang ina na tumayo sa harap ng kanyang papa. Kung ang lalaking iyon ang pakakasalan ng ating panganay, ano na lamang sasabihin ng mga kakilala lang? Napatungo si Argon. Awang-awa naman siya dito. Kaya nga lalong lumakas ang kanyang pag-iyak at niyakap na ito. Masakit din sa kanya ang mga naririnig na panlalait sa pagkatao nito. Alam kong hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin ng mga tao sa bayang ito ang tungkol sa ginawa ni Felicia na pagluhod sa harap ni Mrs. Ibarra at paghalik sa paa nito. Nang gagaliitip ang sabi ng kanyang ina, talagang magiging dungi silang mag-ina sa ating pamilya. Nakakahiya. Mahirap nga lang ho kami, ani Argon ng tumuhay, at marahil ay wala nang may pagmamalaki pa, dahil bukod sa sadsad na kami sa lupa, sa pagiging pobre, ay nagawa pang tapak-takapakan ng aming kapwa. Kitang-kita niyang pagpatak ng mga luha nito. Pero may puso rin ho kami ni inay marunong magmahal, at may damdamin din ho kaming pwedeng masaktan. Hindi nakaimik ang kanyang ina, at iyon ang sinamantala ni Argon upang ipahayag ang saloobin.
Huwag niyo naman ho sana kaming ganituhin. Senyora Bibiana, Senyor Melandro, ipagpatawad ho ninyo, subalit mahal ko ho talaga ang anak niyong si Gracia. Malinis ho ang harangarin ko sa kanya. Sinungaling, sigaw ng kanyang mama. Alam kong ginagamit mo lamang si Gracia upang guminhawa ang buhay ninyong mag-ina. Gagalamang itong anak ko at agad na naniwala sa iyong matamis na mga salita. Alam ho ng Diyos ang tunay kong damdamin. Sabi pa nito, pinilit ko kong kalimutan ang aking nararamdaman kay Gracia dahil alam kong hindi kami bagay. Pero nabigaw ho ako. Talaga hong mahal ko siya. Kaya nga ho kahit alam kong darating ang sandaling aani ako ng pagkutsa at panlalait mula sa inyo, sa oras na matuklasan ninyo ang aming relasyon, hito pa rin ako at pinatunayang mahal ko ang inyong anak. Layuan mo si Gracia Argon, utos ni Senyor Melandro. Marami pa kaming pangarap para sa kanya. Papa, bulalas niya. Hindi niya inaasahan na yun ang sasabihin nito. Pati ba naman ikaw? Bata ka pa, Gracia. Maigting nitong sabi. Marami ka pang magagawang magagandang bagay. Pero nagmamahalan ho kami ni Argon. Pwede naman ho ako magpatuloy sa pag-aaral kahit may relasyon kami, hindi ba? Hindi ko sabi matatanggap ang lalaking yan para sa iyo, Gracia. Galit pa rin sigaw ng kanyang ina. Lumayo ka sa hampas lupang yun. Hindi, mama. Ganiyang sigaw dito. Hindi ko lalayo si Argon. Ayoko. Halika ritong babae ka. Anitong bigla siyang hinawakan sa braso at parsahang ilayo sa lalaki. Mula ngayon ay hindi ka na makakalapit pa kay Argon. Huwag. Aniyang nagpipilit makawala mula sa pagkakahawak ni Senyora Bibiana. Argon, tulungan mo. Huwag mong hayaang magtagumpay si mama. Ay layo niya ako sa iyo. Lalapit sana sa kanya ang nobyo mo at hinaranga ito ng kanyang papa. Umalis ka na, Argon, sabi nito. Mula ngayon ay hindi mo na makikita ang anak. Senyor, nagmamahal mo kami dalawa. Kalimutan mo na ang pagmamahal na iyan. Bulyaw dito ni Senyor Melandro. Hindi ka na babagay sa kanya. Langit at lupa ang agwatin ninyong dalawa. Kaya kung ayaw mong palayasin ko kayong mag-ina, gagawin mo ang pinag-uutos ko. Argon, sigaw ulit niya. Huwag kang papayag. Huwag mo akong iiwan. Ipaglaban mong pag-ibig natin dalawa. Huwag kang umalis. Nagsisigaw siya. Paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan nito. Nang makita niyang inakbang ang mga paa at lumabas ng kanilang masyon. Nagpilit siyang makawala mula sa pagkakahawak ng ina. Subalit hindi niya nagawa. Lalo pa nga tumulong ng kanyang papa na dalhin sila pakyat sa kanyang kwarto.